Balitang pinag-uusapan, mga istoryang may kinalaman sa buhay ng bawat mamamayan. Yan ang mga kwentong ating hihimayin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang mga nangyayari sa ating lipunan. Kasama ang mga tagapagbalita ng pambansang telebisyon. Ako po si Maan Macapagal, on assignment. Kaliwat kanan ang pagtaas sa mga produktong petrolyo sa bansa at ramdam ito ng publiko. Lalo na yung mga tsuper na dumaraing sa laki ng puhunan sa pamamasada. Agad namang tumugon ng ating pamahalaan upang matulungan ng mga kababayan nating pagmamaneho ng public utility vehicles ang ikinabubuhay sa pamamagitan ng pamamahagi ng fuel subsidy. At ito lamang Setyembre, namigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng subsidiya sa mga driver na kwalipikado sa programang ito. Ang mga kwento sa likod ng bawat manibela, aarangkada na kasama si Karen Villanda on assignment. Karen, itong unang araw ng pamimigay ng ayuda ay naantala kasi nagulat. Yung mga driver kasi nakita nila na hindi nag-reflect yung pera o ayuda dun sa kanilang pantawid pasada card. Ano ba talaga yung nangyari? Alam mo, Maan, kung natatandaan mo, September 13 noong nagbigay ang LTFRB ng pondo sa Land Bank of the Philippines para nga ma-accredit nun sa mga beneficiaries. Pero 2 days later, Maan, ay inabutan nga ito ng spending ban dahil nga dun sa magaganap nating barangay elections at hindi kaagad nakapagpasa ng petition letter o exemption letter ang LTFRB. Pero nasolusyonan naman yan, Maan. Paano naman tayo makasiguro, Karen, na rekta o diretso sa mga driver yung ayuda? Baka naman may mga operator na mananamantala o baka may scam na nangyayari dyan sa fuel subsidy. Alam mo, Maan, sa mga pagko-cover ko, maganda talaga yung PUV modernization ng pamahalaan dahil nakita ko nga, dahil consolidated na sila, mayroon na silang sistema, nasa mga kooperatiba na nila yung kanilang pantawid pasada card at once na magkaroon na ng laman yun, pupunta sila sa isang gasolinahan at dadalhin nila yung kanilang mga unit at gagasolinahan. So mayroon na silang sistema. Yan, Maan, at iba pang mga issue ang aking tatalakayin sa on assignment. May nakaabang na namang oil price hike nitong papasok na linggo. Local oil companies have been steadily increasing the prices of petroleum products. Abiso po sa ating mga motorista, nakaambang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa linggong ito. Magtaas na naman po ba, boss? Thank you. Salamat. Kada pagpatak ng araw ng Martes simula noong buwan ng Hulyo, ganito na kada linggo ang sitwasyon ni Marvin, isang jeepney driver. Sa bawat paglobo ng presyo ng diesel, ang siya namang pag-impis ng kanyang kita. Talagang matindi po ang naging impact po ng pagtaas ngayon ng diesel. Sa makatuwid niya po, halos pag babiyahe po kami sa umaga hanggang gabi, halos minsan tabla na lang. Kung kita man ho kami, hindi din po sapat. This year po, pinabiyahe po kami. Ang tatatandaan ko po, nasa 40 lang po yung diesel. Halos medyo nakakano pa, katyanong walang tao. Kaya naman ho. Ngayon ho, kung kailan bumabalik na po tayo sa normal, halos napakabigat na po talaga ng palo ng diesel sa amin. Halos hindi na po kaya. Sa tala ng Department of Energy nito lamang September 26, umaabot na sa 13 pesos and 40 centavos ang year-to-date na itinaas ang diesel sa kada litro, habang 17 pesos and 30 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Hulyo rin na mag-anunsyo ng posibleng hanggang Setyembre makaranas ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Hanggang sa kalaunan ay aabot na raw ito hanggang sa Disyembre. Ito'y dahil na rin sa pagbabawas ng Saudi at Russia ng higit 1 milyong bariles kada araw sa produksyon ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa ngayon, nasa 11 beses ng sunod-sunod na nagtataas ang presyo ng diesel. Mula January hanggang May,
ang monitoring po natin ng global supply and demand balance ng oil products ay mayroon po tayong namomonitor na oversupply. Yan ay nagsimula nung January hanggang May. Pero lately, nagsimula ng June, nagkakaroon na po tayo ng shortage, mayroon pong kakulangan dun sa daily production versus the daily demand. So hindi naman siya kinukulang kung pag-usapan ay yung total supply kasi mayroon po tayong pinagkukunan yan ng mga nasa inventory. Yun nga lang, pag ganito po ang sitwasyon, kulang ang daily production, pinupunuan ng mga nakatago o naka-store na inventory, ang tendency po ng price ay umaakyat at yan na nga po ang dahilan na umaakyat. Sir, sa bawat linggo na pagtaas ng diesel, nasa magkano yung nababawas sa kita mo sa isang araw? Bali po, ang nababawas po kada everyday po sa pagtaas po, 50 pesos, 50 to 70 pesos. Sa buong kita mo na yon? Opo. Pare, kumita ka ng 500, nagtaas ngayong linggo, minus 70 pesos. 70 pesos po yun. 430 na lang. Opo. Yung 430 na yun, sir, saan natin nahahati? Yung kasya ba yun sa pamilya natin? Sa totoo po, hindi po talaga dahil napakamahal po ng mga bilihin. Kuryente po, nagtataas po. Pati po ang tubigo natin, nagtaas din po. Kaya kung ano na lang po yung ipagkakasyahin na lang po. Para makatipid, isang beses na lamang umuuwi si Marvin sa isang buwan sa kanyang mga anak sa Bulacan. Dagdag gastos kasi ang pamasahing pangdagdag na lang sana sa maipapadala niya pambaon. So ito yung 4,000 na inuupahan nila Kuya Marvin. Dito, sige, hindi na ako papasok. May isang kama, double deck to, pero sa taas. Mga gamit po. Tapos sa baba, ito Dito na po. yung ano nyo. Saan kayo makain, sir? Diyan na po sa labas. Ito na yung kainan. Tapos ito na yung lutuan Opo. nila, sir. Saan kayo naglalaba? Dito na rin. Doon po. Tapos ito, maliit yung space nila, pero may alaga pa kayo dito, sir, Hindi po sa kapitbahay ko po. Sa kapitbahay. So, Opo. share na kayo dito. Opo, bali po dito lang po kami kumakain. Bumibili lang po kami sa tindahan ng pagkain. Paano yun kung kakain sila? Paano kayo? Hindi, kami po ma'am, minsan share lang po kami sa table. Kung sino po unang nakakakain, sila po ang unang magamit ng mesa. Bigayan na lang. Bigayan no? lang po ma'am. So kasi yung bahay nila, Kuya Marvin, ito yung bahay nila, tapos yung terminal ng jeep nila, nandito na sa tapat. So habang naghihintay ka sa pila, pwede ka mamahinga dito. Alas 5 ng umaga, nag-uumpisa sa pamapasada si Marvin. Para makumpleto ang 500 piso, kinakailangan niyang umabot hanggang alas 8 ng gabi sa kalsada. Magkano na yan, sir? Bali ma'am, mga nasa po? 500, bali 600 po. 620. 620. Magkano yung pinagas mo kanina? Kanina po ma'am, 700 po kasi half day lang po ang binyahe ko. Doon sa kinikita ni Kuya Marvin, kada araw, nagtatabi na siya ng 200 pesos para doon sa kanyang 2 anak sa Bulacan. Opo. Isang elementary, isang high school. So, Opo. 200 kada araw sa isang linggo, makakaipon ka 1,000 pagpadala. 1,000 po sa 5 days. Pagka, minsan 6 days po. Minsan 1 to 1,400. Padadala ko na po yun. Alam mo, priority talaga ni Kuya Marvin yung kanyang mga anak dahil dito may alkansya si Kuya Alkansya po. Marvin, no? Bali nga, ito nga po yung ebidensya po natin kahapon. Pagbukas po. So ano to, natira? Opo, bali po yan naman po yung tatabi ko pang upa. Pakikipagsapalaran para kay Marvin ang magtrabaho bilang jeepney driver. Pero kahit gaano kaliit ang kita, pag mamalaki niya, hindi siya nalihis ng landas at pinili pa rin niya ang marangal na trabaho bilang tsuper. Para sa inyo, sir, kakayanin pa ba yung gantong araw-araw na maliit na kita? Sa totoo, ma'am, amin ka ma'am, gusto ko na din po ma'am sumuko talaga eh. Susunod sa On Assignment. Pag ibibigay nila, sana iabot nila sa mga drivers. Kasi Bakit, sir? pag nasa operator, mahirap na mahirap na ibigay ng operator mo. Pag nasa operator mapunta. Nakatanggap ka ng ayuda? Wala po. Never? Wala. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas, reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita
at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan intero ang Luzon. Da kami, di mapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ngayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Pakikipagsapalaran para kay Marvin ang magtrabaho bilang jeepney driver. Pero kahit gaano kaliit ang kita, pag mamalaki niya, hindi siya nalihis ng landas at pinili pa rin niya ang marangal na trabaho bilang tsuper. Sir, kakayanin pa ba yung gantong araw-araw na maliit na kita? Sa totoo, ma'am, aminin ko, ma'am, gusto ko na din po, ma'am, sumuko talaga eh. Nakakapag-isip na rin po, ma'am, ako na sumugal na mag-ibang bansa. Yung nga lang, ma'am, sa ngayon po, ma'am, talaga, halos, ako lang po kasi tumatayo-tagang na amatin na ng aking mga anak. Kung ako yung mag-iibang bansa pa at makayawas ko yung mga anak ko, kaya ko naman po, ma'am. So, balit sa ngayon po, ma'am, talaga, kailangan, wala eh, laban lang, tuloy lang ang buhay. Hanggat kaya, kung hanggat saan tayo dadali ng mga paanad at ng gulong ng sasakyan ko, tutuloy ko yun. Mula ngayong araw ay matatanggap na ang fuel subsidy. Kanya-kanya nagpunta sa mga land bank ang mga operator para nga tiyakin o i-check kung pumasok na ba sa kanilang Pantawid Pasada Card ang ayuda. September 13, 2023 nang i-anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang araw na pinakahihintay ni Marvin. Naibigay na sa Land Bank of the Philippines ang 3 bilyong pondo para sa fuel subsidy. Para kay Marvin, 1 linggo kasi na makatipid sa krudo ay malaking tulong na anaya para makaipon at makabuelo sa mga gastusin. Gaya na lamang noong ilang beses na siyang nakakatanggap ng subsidiya pangkarga ng diesel. Bali po sa ngayon, bali po pang-4 na po. Pang-4 na, sir? Opo, sa Pantawid Pasada po, ma'am. Okay. Malaking tulong po, ma'am, yun. Pwede na po, ma'am, yung 6.5 makakabili na kahit paano. Makakatikim man lang ng kahit paano mga 2 kilong baboy. Tapos bilang 1 sakong bigas. Siyempre, yung baboy, malamang 1 kainan na lang yan. Yung bigas ng mahalaga ho, ma'am. Sir, yung 4 times, kailan ka una naka-receive at magkano yon? Ano po, yung una po, kung natatandaan ko, hindi po ako nagkakamali, 4,000. Mga 2017, 16, mga ganun po. Last admin. Tapos, sunod-sunod na yon. Opo, sunod-sunod na po. Ang pinakamataas po natanggap po is 20,000. 20,000. Opo. Kailan yun, sir? Ito pong yung bago mag-pandemic po. Sa akin lang po yun. Tapos, bilang pasasalamat po namin sa operator namin dahil hindi po kami pinagdadamutan, kami na lang po nagbibigay ng, ako na lang po nagbibigay ng pakanswelo po. Sa tala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 1.3 milyon ang mga benepisyaryo para sa fuel subsidy ngayong taon. 3 bilyong piso ang inilaan ng Department of Budget and Management para sa fuel subsidy ngayong 2023. Hahatiin ito para sa 280,000 na unit ang mga pampublikong transportasyon. 930,000 ang mga tricycle driver at 150,000 ang mga delivery rider. Sa tulad ni Marvin, nasa 6,500 pesos ang ayuda para sa mga driver ng traditional na jeep. Mas mataas ang ayuda sa mga modern jeep na umaabot sa 10,000 piso dahil mas mahal raw ang kanilang operational cost kung saan may amortization pa silang binabayaran kada buwan. Ito kasi yung fuel subsidy ay direkta yung effect doon sa kanila na makakatulong. Kasi nga, hindi mo ito pwedeng gamitin kahit saan. Bawa kung ibinigay po ito sa operator, kailangan niyang ibigay ito diretso doon sa gamit ng driver para po sa gasolina.
Hindi niya po ito pwedeng gamitin or gamitin sa ibang bagay. Kasi mayroon po silang isusubmit sa FRB ng mga document na katunayan na binigay doon sa driver at ginamit po para doon sa fuel na operation nila sa kanilang mga sasakyan. Kung nakuha na ni Marvin ang kanyang ayuda, ilang mga driver naman simula na mamigay ng fuel subsidy ay wala pa raw nakakarating sa kanilang ayuda mula sa operator na may hawak ng pantawid pasada card. Pag ibibigay nila, sana iabot nila sa mga drivers. Kasi, Bakit, sir? pag nasa operator, mahirap na mahirap na ibigay ng operator mo. Pag nasa operator mapunta. Nakatanggap ka ng ayuda? Wala po. Never? Wala. Ilang mga presko na rin ng LTFRB na tanong ang issue na ito ng mga driver. Yung po kasing nakalagay po sa GAA, yung budget allocation natin, nakalagay po kasi doon na ang beneficiary po ay yung mga franchise holders. Ito po yung mga operators natin. Subalit ang LTFRB po at DOTR ay may mga hakbang po para po hindi nga po ito mangyari. Kaya ngayon pa lang ho, inaanyayahan ho namin yung mga drivers na sana kung ma-experience po nila itong mga ganitong pagkakataon ay dumulog lang ho sila sa LTFRB. Kung hindi sila makapunta, meron ho kaming 24/7 hotline, 1342, para po maasikaso agad sila doon sa kanila pong complaint. Pagmamalaki naman ang mga korporasyon na sumunod na sa consolidation ng PUV modernization ng pamahalaan, maayos ang sistema nila sa pamamahagi ng ayuda dahil hawak mismo ng korporasyon ang lahat ng pantawid pasada card. Ito po kasing card na to, meron po mga kanya-kanyang plate numbers. So, gumarahe na si Pedro, si Chuper. So, kakargahan na po namin yun at para magamit po niya mismo yung kanyang fuel card. Hindi namin pinagtitiwala sa driver sapagkat alam mo, ang driver come and go. Baka madala ang card. Hindi namin siya mahahabol. All what we have to do is to file an affidavit of loss of card. Pero napaka-imposible na baka ma-ingkas niya to o magamit niya. Kaya nag-iingat lang kami mga nasa korporasyon na siguradong ikakarga nila sa manjip namin. Sa gitna naman ng pamamahagi ng fuel subsidy ng pamahalaan, bigla itong naantala at natigil sa pagpasok ng pera ang Land Bank of the Philippines sa mga pantawid pasada card. 2 araw kasi matapos ang September 13, naabutan naman ng spending ban ang fuel subsidy. Kaugnay na rin ang paparating na barangay at SK elections sa Oktubre. Kasi po, 3 pong provisions po yun, release, disbursement, tsaka yung expend. So, yung expenses, so, nakapalog po siya doon sa release, kaya inabuti po ng partner po natin yung Land Bank na wag po munang i-release yung fuel subsidy card kahit po may na-credit po doon. Pagkahain naman ng petisyon ng LTFRB sa Commission on Elections para hindi mapabilang sa spending ban ang fuel subsidy, kaagad naman itong inaprubahan ng COMELEC. Sa pinakahuling tala ng LTFRB nito lamang Huwebes, umaabot na sa higit 121,000 ang mga benepisyaryo ang kabilang sa listahan na naipasa na ng LTFRB sa Land Bank. Pero 22,000 sa mga pantawid pasada card ay na-reject ng Land Bank. Ito ho yung nagpalit na ho ng may-ari ng jeep, nag-iba ng address, or hindi ho nagagamit yung card na matagal na. So yung Land Bank ho, in-stop muna yung account. Ibig sabihin, yung mga ito, kailangan pumunta po sa Land Bank para po ma-update yung kanilang record at para matanggap po nila yung kaukulang fuel subsidy po. May mga pagsubok man sa pamamahagi ng tulong panggasolina sa mga nangangailangan tsuper, buhay pa rin ang loob ng pamahalaan para patuloy itong solusyonan, mailapit lang sa taong bayan ang serbisyo ng gobyerno. At lalong-lalo na para hindi mapudpod ang gulong na pag-asa ng mga tsuper tulad ni Marvin na balang araw ay makakaahon rin sa taas ang presyo ng produktong petrolyo. At balang araw, antas naman ang kanilang pamumuhay ang sisirit pataas. Sa jeep ko po ulit nakikita yung pag-asa. Talagang sipag lang ho. Hindi mo naman pwedeng i-asa lahat sa gobyerno. As in, katapano, nakikita ko naman na ang gobyerno may ginagawang tulong. Sa tulad namin mga duka na jeepney driver. Laban na lang po tayo sa buhay kahit pagod. Pahinga lang, bukas, biyahe ulit. Biyahe lang po ng biyahe. Hanggat kaya ng katawan. Wag po tayo mawawalan ng pag-asa. Ako si Karen Villanda on assignment. Ale, sakay, mama, sakay, hanggang sa likuran.
Ang ating mga tsuper ang walang sawang naghahatid sundo sa atin sa araw-araw saan man tayo magtungo. Kaya naman napakahalaga ng kanilang kontribusyon sa pag-usad ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino at sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil dito patuloy ang ating pamahalaan sa pag-agapay sa pasada sa ating mga driver. Magbabalik ang On Assignment. Mga serbisyo ng pamahalaan ipararating sa mamamayan. Diretsahan ang usapan mula mismo sa kinauukulan. Samahan niyo po kami sa pagbibigay linaw sa mga mahalagang isyong pambayan, kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan, sama-sama tayong haharap sa isang bagong Pilipinas ngayon. Gusto mo ba ng career sa broadcasting? Ito na ang pagkakataon mo para maging bahagi ng PTV. Kasama ang mga batikang broadcaster na naghahandog ng mga award-winning na programang pang-telebisyon para sa Pilipino. Ipadala na ang iyong resume. Panahon ng ibahagi ang iyong kakayahan para sa bayan. Nagbabalik ang On Assignment. Ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ang ahensya ng gobyernong nangangasiwa ng edukasyong teknikal at pagpapaunlad ng kasanayan. Layunin nitong paunlarin ang puwersa ng paggawa na kayang makipagsabayan sa buong mundo. Ang mga programa ng TESDA para sa mga kababayan nating naghahangad ng kaginhawahan sa buhay, tinutukan ni Kenneth Pasyente On Assignment. Kenneth, kapag gusto mong mapaunlad pa yung iyong kakayanan at kakayahan, yung TESDA yung pinupuntahan ng ating mga kababayan, lalo yung mga, syempre, walang kakayanang magbayad, ano? Paano naman tayo makakasiguro na makakagraduate ng may kakayahan talaga na fully equipped yung ating mga estudyante at matatanggap sa trabaho? Yes, Maan, ang tinuturo talaga kasi dito sa TVET specifically, nitong TESDA, na syempre sa tulong ng ating pamahalaan ngayon is yung skills talaga na talagang naa-apply nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay na which is in demand talaga sa panahon ngayon. Kaya matitiyak na meron talagang kahihinatnan yung pag-aaral ng ating mga kababayan dito sa TESDA. At noong 2022 nga Maan ay matatandaan natin sa report o dun sa survey na ginawa ng TESDA ay 8 out of 10 ay nakakapaghanap ng trabaho dito man yan sa bansa o sa labas ng Pilipinas. Okay, Kenneth, eto sa nagbabagong panahon, ito pang digitalization, paano iniaakma ng TESDA yung kanilang mga programa para naman makasabay sa buong mundo? Yes, Maan, may mga hamon talaga pagdating dito sa pagbibigay ng TESDA ng mga libreng training sa ating mga kababayan na sumasailalim doon sa kanilang TVET programs. At yun nga ay pilit na tinutugunan ng ating pamahalaan. At kamakailan nga Maan ay inilunsad ng TESDA yung kanilang 5-year plan na magsisilbing blueprint sa loob ng 5 taon para matiyak na itong ating mga kababayan na sumasailalim dito sa TVET programs ay talagang globally competitive. At yan ang aking tinutukan dito sa On Assignment. Edukasyon, isa sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat isa sa atin. Hindi namin alam talaga kung saan kami pupunta. Hindi rin namin alam kung anong skill ang ipapasok namin. Malaking sagot po para po sa akin itong programa na to dahil po alam ko po na hindi po dito nagtatapos yung pag-aaral ko. Alam ko pong mas marami pa pong oportunidad yung darating. Karapatan kong ituring, pero tila ang ilan ay hirap makamtan. Hindi na nagawa pang makapagtapos ng pag-aaral ni Margarita dahil sa kagustuhang makatulong sa pamilya. Kaya mas minabuti niyang mangibang bansa at magtrabaho sa Singapore bilang isang domestic helper. Yung mga kapatid ko po, napag-aral ko po sila. Pero ang nakatapos lang po sa amin, sa mga pinag-aral ko po, is 4 po sila.
May kapatid po akong 2 seaman. May isa pong teacher. Tapos meron pong undergraduate ng nurse po. Naging sandigan ng kanyang pamilya si Margarita. Umabot ng 13 taon ang kanyang pangingibang bayan upang maitaguyod ang asawa at ang mga anak dito sa Pilipinas. Subalit lingid sa kaalaman niya, ang buo na pamilyang kanyang iniwan ay watak-watak niyang daratnan. Mahirap po kasi po nung umalis po ako kasi kumpleto po yung pamilya ko. Pero parang after 6 months, yung asawa ko po kasi is may po siyang ibang babae po siya. Naging malaki din ang epekto ng pangyayaring ito sa kanyang mga anak. Mahirap para sa kanila na wala na po silang ama. Tapos yung epekto po is parang napabayaan po nila yung pag-aaral nila. Nang matapos ang kanyang kontrata, minabuti ni Margarita na umuwi na lang ng Pilipinas upang matutukan ang kanyang mga anak. At dahil walang naipundar, tanging pagtitinda ng fishball ang nakitang paraan ni Margarita upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Natatawid ko po yun, sir, dahil may maliit naman po akong negosyo sa pagtitinda po ng fishball. Siguro po pag minsan po kasi 200, 150, yun po yung kinikita ko po. Pagkalakasan po, mga 400 po. Batid ni Margarita na hindi sapat ang kanyang kinikita sa pagtitinda ng fishball. Sa amin lang pong mag-ina kasi po pangkain namin, pangbili ng ulam, bigas, tapos pambaon na rin po. Sa amin lang po talaga yun. Kaya naman nagdesisyon siyang mag-enroll sa Technical Vocational Education and Training o TVET ng TESDA. Ang kanyang kurso, caregiving. Nag-decide po ako mag-aral dahil na rin po, gusto ko rin pong ma-enhance yung kaalaman ko po. At saka gusto ko rin pong makapag-aral dahil po gusto ko pong mag-abroad. Ayun po talaga yung number 1 na factor sa akin kung bakit po ako nag-aaral. Isa si Margarita sa mga individual na nais matulungan ng TESDA sa pamamagitan ng TVET programs nito. Sa ilalim ng pamahalaan na layo nitong maitaas pa ang kakayahan ng maraming Pilipino na dagdag pa sa kanilang basic education. Dito maaaring kumuha ng kursong libre ang ating mga kababayan sa larangan ng electronics, driving, construction at iba pa. Yung po para sa sama-sama tayong babangon muli sa bansa, sa bagong Pilipinas. Yan po ay under the slogan of our President at yan po gusto po namin sundan at iparating sa taong bayan. Walang age limit sa mga program ng TESDA. Maaaring makapag-enroll dito ang mga kababayan nating edad 15 pataas. We are encouraging them to take or participate or avail our technical skills development program, lalong-lalo na yung mga senior citizens, solo parents natin, person deprived of liberties, yung mga former rebels natin, even the OFWs, may mga programa po tayo dyan. And we are strengthening also partnership with different institutions. Nang sa ganun, kahit yung mga senior citizen natin nasa bahay lang ay natututo sila. We even have a call center agent whose age is 67 years old, a former OFW, a domestic worker. Now, isa na siya sa mga empleyado ng BPO. Nito lamang taon, umabot sa halos 900,000 ang nag-enroll sa TVET, kung saan mahigit 700,000 ang graduate. Ngayon po ay we are looking into 1.8 million. Kasama, hindi pa po kasama rito yung number 1 10-point agenda ng aming secretary, yung TESDA sa barangay. So we are looking, pag ito po ay naaprubahan at na-implement, additional 40% increase in our TVET program nationwide. Susunod sa on assignment. Ang laki talaga ng tulong niya, lalo na sa amin, lalo na yung mga pangalan yun, lalo na sa amin yung konti lang yung skill, is tinutulungan kami na magkaroon ng pag-asa. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po nang lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporto po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV.
1994 nang maitatagang TESDA sa bisa ng Republic Act No. 7796 o ang Technical Vocation and Skills Development Act of 1994. Mula noon, marami ng mga Pilipino ang natulungan ng TESDA sa pagpapatupad ng mga programa nito. Katunayan, batay sa 2022 Study on Employment of TVET ng TESDA, 8 sa 10 TVET graduates ang natatanggap sa trabaho. Lahat po ng graduate ng TESDA ay nakakuha ng trabaho dito man sa ating bansa or sa ibang bansa or nagkaroon po ng hanap buhay. So ibig sabihin, napaka-effective po talaga ng TVET Training and Skills Development ng TESDA, lalong-lalo na that we are gearing towards to 4th Industrial Revolution. Tinutulungan din natin yung even mga graduate ng mga higher educations, tapos na ng mga formal degree. Ayon din sa TESDA, bukod sa pagbibigay ng actual skills sa mga estudyante ng TVET, nakikipag-ugnayan din sila ng direkta sa mga industriya na nangangailangan ng mga skilled worker. Lahat po ng mga ginagawa ngayon ng TESDA, kapartner po natin ng industry, even the development, kasi po ito po ang direktiba ng aming secretary na we should know what's the need of the industry. So napaka-effective kasi nga 8 out of 10 graduates ng TESDA landed a job po. Isa si Ferdinand sa mga napinipisyuhan ng programa ng TESDA. 1995 nang nagtapos ng high school si Ferdinand. Subalit ang pangarap na makapasok sa kolehiyo ay naisantabi na dahil sa hirap ng buhay. Kulang na rin kasi yung namin, pera. Nagkukulang, hindi rin ako pwede mapag-aral ng mother ko kasi masyadong mataas na rin yung college. Kaya nagtrabaho na lang muna ako habang natapos ako ng college, ng high school. 10 taon ding nagtrabaho si Ferdinand bilang janitor sa isang BPO company. Aminado siyang hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho dahil hindi siya nakaapak sa kolehiyo. Pero hindi siya sumuko at nagpursige na mapabuti ang sarili. Hanggang sa nalaman niya ang tungkol sa TVET ng TESDA. Kung wala kang mga experience or wala kang ibang alam, is mahirap makapasok. Kailangan dito experience, tsaka hindi lang experience, kailangan may iba ka pang knowledge about sa mga iba pang trabaho. Forklift operation ang kinuha niyang kurso. Sa loob ng 1 buwan, natapos niya ang programa at makalipas lamang ang ilang buwan, nakahanap na siya ng trabaho. Ang laki talaga ng tulong niya, lalo na sa amin, lalo na yung mga pangalan yun, lalo na sa amin yung konti lang skill, is tinutulungan kami na magkaroon ng pag-asa. Is yun ang kagandaan, yung magkaroon ka ng pag-asa is hindi masusuklayan ng pera yun. Kasi habang nandyan yung pag-asa, kahit anong daming pera mo, andyan yung skill mo, hindi mawawala. Pero kung ang mga kagaya ni Ferdinand at Margarita ay nagtsatsaga na tapusin ang kanilang kurso, may ilan namang gusto ng mabilisan kahit sa iligal na pamamaraan. Ang iba kasi, bumibili na lang ng national certificates, bagay na kinokondena ng TESDA. Delikado po yun sapagkat PEG po ay with the violation po yun ng classifications and other things, makukulong po ang ating mga kababayan. Una-una, ako'y nanawagan sa kapwa Pilipino, kung bibili kayo ng PEG, linuluko ninyo ang sarili po ninyo. Mag-aral po kayo sa skill o TVET. Samantalang libre po, scholarship po ng gobyerno ang gina-offer po ni TESDA. Huwag mo sayangin. Anuin mo ang papel na yan kung hindi ka rin marunong. So, I'm appealing to you to be enrolled and be part of the TESDA Scholar dahil yan po ang gusto ni President Bongbong Marcos ay maging scholar ng bayan ang lahat ng ating mga kababayan na gusto po nilang matuto sa kanyang paggawain o skill. At sa paglipas ng mga taon, siniguro ng TESDA na nakakasabay sila sa makabagong panahon. Kamakailan lamang nang ilunsad nila ang National Technical Education and Skills Development Plan o NTESDP 2023 to 2028. Magsisilbi itong national blueprint at gabay para sa mas inklusibo at agresibong approach ng pamahalaan sa TVET. Tunay na edukasyon ang susi patungo sa magandang kinabukasan.
At sa mga katulad ni Margarita at ni Ferdinand na hindi alintana ang kahirapan upang makamit ang kaginhawaan sa buhay, laging umaagapay ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga programang nagbibigay oportunidad upang maiangat ang estado ng pamumuhay ng bawat mamamayan. Ako si Kenneth Pasyente, on assignment. Ang pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay hindi tumitigil sa pagbibigay ng mga programa upang mapahusay ang kakayahan ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng Technical Vocational Education and Training o TVET ng TESDA, mabibigyan ng oportunidad ang lahat na maiangat ang kanilang pamumuhay at umunlad sa bagong Pilipinas. At narito naman ang mga istoryang ang hatid sa atin ay good vibes ngayong gabi. Kasama si Naomi Tiburcio. Throwback baka mo. Ang resto bar na ito, literal na ibabalik ka sa jukebox era. Ito ang Jukebox Tambayan, ang pinakabagong Instagrammable resto bar ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang first of its kind na resto bar hindi lang sa Cabanatuan, kundi sa buong probinsya. Ang nasa likod nito, ang millennial pero old school fan na si Frederick Bellarmino. Pero nag-viral kamakailan ang resto bar ni Frederick, hindi lang dahil sa kakaibang tema nito, kundi dahil sa nakaaantig na kwento sa likod ng kanyang kauna-unahang negosyo. Sa tweet ng kapatid ni Frederick na umani ng higit kalahating milyong views, na kwento nito kung paano siya nagsimula sa pagiging waiter, tagalinis, bartender at iba pang trabaho para mabuksan lang ang kanyang pangarap na negosyo. Kwento niya, 14 anyos siya nang magsimulang magtrabaho ng part-time bilang tagalinis. Hanggang sa edad na 19, sinabak na niya ang pangingibang bansa. Wala po talaga kami taga-suporta po sa amin sa pag-aaral po namin, even po sa pagkain po namin. So kaya nag-decide po talaga ako na mag-ibang bansa para makatulong. Hindi naging madali ang kanyang pangingibang bansa. 2 taon siyang naging undocumented worker matapos sunod-sunod na mabiktima ng mga peking ahente. Most every month po tuwing sahod ko dun sa ibang bansa, hanggang sa di ako makapagpadala sa mga kapatid ko, andun na po yung bigat at pressure po hanggang sa pumasok na po yung depression. Matapos nito, 4 na taon siyang nag-ipon para makabili ng kanyang kamera at matupad ang kanyang pangarap na maging photographer. Nakatulong ang kanyang pagkakayod para mapag-aral ang 3 sa kanyang mga kapatid. At matapos nga ang 5 taong pagsusumikap, nakapag-ipon siya para magpundar ng sariling negosyo. Real dreams never end po. Kahit matabunan po ng pagsubok o lumipas yung panahon, nasa core memory na po natin yung pangarap natin. Para po maabot ito, kailangan po may kalakip po talaga na gawa at extensive effort na din po. Maraming risk at sugal po talaga ang mag-business po talaga. Pero pag nag-fail po sa una, pag-aralan na lang po yung naging mali, lakasan ng loob para subukan pong muli. Umaasa siyang sa kanyang pagsusumikap ay balang araw makabili ng sariling bahay at lupa at mapagtapos naman ang sarili sa kolehiyo. Ako si Naomi Tiburcio, on assignment. Bilang miyembro ng ating lipunan, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman pagdating sa mga balita at usapin ng bayan. Muli ako po si Maan Macapagal, on assignment. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System